inyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano bang bagay ay pinasisilay niya? Tunay na patotoo, lahat ng may buhay ay siyang may likha. Pinagsama-sama niya ang mabuti't masama upang makilalang ganap ang kanyang kadakilaan at buhay na patotoo kanyang mabubuting gawa. Halina kayo mga minamahal ko. Matantuno nawa kung anong uri ang nais ng Ama, paano siya nagnanasang lahat ay masalikop niya, upang sa gayon mapakita niyang ganap kung sino siyang Ama, tunay na kaibuti sa lahat ng batla. Iinit, lalamig, mga nilalagnat, merong mga nagtatae, nagsusuka. Subalit lahat naman habang may buhay, kayang gamutin ng Amahan po. May iba't ibang kaparaanan lang siyang ibinibigay, pinagkakaloob sa bawat isa. Sabi nga, kung saan naging daan ang kagalingan mong nakamtan, purihin mo't pasalamatan, siya pa rin iyong Ama. Sapagkat ang lahat ng paraan na yan, itinuturo sa kanyang mga anak kung paano makapagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman. Kung kailan maraming makinaryang naglabasan ngayon, mga pangsuri ng sakit, maraming iba't ibang uri ng sakit. Tama po ba? Noon, ano lang ang sakit ng tao? Sadyang noong pang panahon ng kanununuan, mayroon ng bulag, may bingi, may pepe, may pingkaw. Ngayon, iba't ibang sakit. Iba't iba na ang tawag. May locos, kung ano-ano pa. May bola. Ano ba yung bola na yan? Binibigyan lang pangalan ng sesya. Kaya lang may pangalan yung sakit ngayon, binigyan ng pangalan. Noong unang panahon, walang pangalan ng sakit. Ano po? Noon malaria eka. May malaria, may ketong, may ganun. Ano po? Namatay eka yung katawan. Kaliwang kamay eka. O kalahating katawan. Ngayon, ang dami-daming hindi mo na kayang bilangin yata kung hindi ka marunong magbilang, hindi mo na kayang bilangin yung mga pangalan ng mga sakit. Iba't iba na rin ngayon ang mga pamamaraan. Kaya kung susuriin mo, kung wala kang pera sa mga sakit na kailangan ngayon ganun gawin, ganun ang ganyang gawin, paano ka pang mabubuhay pag dinibdib mo lahat yan? Hindi niyo po ba nasusuri? Kapag ang sakit mo kaya ganyan, sinabi sa'yo, ganitong kailangan mo, ganyan ang kailangan mo. Abdo sa bato bato sa abdo, bato sa bato, bato sa atay, puro bato-bato na lang, batugan. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag kinatakutan mo, nako, hindi ka na makakausad. Kaya yung iba, akala nila sa paglalango doon makukuha yung makalimot ka sa problema. Doon lalakas ang yung katawan o kaya ay makakalimot ka sa mga iniisip mo, magpapalakas ng loob mo, iinom, maninigarilyo, magdadrugs. Naku, alam niyo po ba kung anong tunay na pampalakas ng loob? Ang Diyos! Kung sino ang tunay na nagbibigay liwanag, siya pa rin. Kung sino nagbibigay ng pawang kabutihan, siya lahat. Kaya, siya hanapin mo, lalakas ang loob mo, lalakas ang katawan mo, liliwanag ang buhay mo. Hindi sa mga
nakakalugmok lalo ng katawan. Kaya ngayon, nabalitaan mo, may pinatay sa ganung lugar, si pinagsasaksak. Ama, Diyos ko at Ama ko. Kaya patuloy at patuloy ang pagbabahagi ng Ama ng mga banal na aral niya upang kung magliliwanag ang mga isip ng mga anak niya ay wala ng mga krimen. Kaya lang bakit ayaw ng tao? Kapag nasa dilim ka, nagagawa mo'y iba. Kapag nasa liwanag ka, kay buti ng ginagawa mo. Kaya sa halip na gawing walang kwenta, walang kabuluhan ang bawat araw, manalangin po kayo mga minamahal ko. Idalangin ninyo ang mga nadidinglan at magliwanag ang mga nadiliman. Kapag dumudulog ang tao, halimbawa ay dumudulog siya sa kanyang dinadala, sa kanyang problema, minsan masasabi mo, Ama, kung alam lang nito, ang mga dinadala mo, subalit ikaw ang aming sandigan, patnubay at liwanag. Ngunit salamat, Ama, at ginagamit mo ako sa kanila. Sapagkat kung hindi nga, pag nilayan po ninyo, kung nasa pagkatao ka nga at isip damdamin ka, tunay na duwag kang harapin mo ang buhay. Tunay na may takot kang magbagong buhay. Dahil minsan ang iniisip ng tao, magbagong buhay man ako, wala naman ting mangyayari sa buhay ko. Bakit iniisip yaon? Kundi ang dapat, kapag nagbagong buhay ka, isipin mong may magbabagong maganda sa buhay mo. Buhay ba nga, Ma? Kaya, ang pagpapalakas ng loob ay hindi tao, hindi bagay, hindi pagkain. Ang nagpapasigla ng katawan, hindi mga bitamina na nilalagok, kinakain, iniinom, kundi ang Diyos na buhay. Buhay ba nga, Ma? Oo, kailangan ng pagkain. Oo, kailangan ng damit. Oo, kailangan ng salapi. Oo, kailangan ng bagay. Oo, kailangan ng tahanan. Subalit, saan ba magmumula lahat yan? Kaya, ang dapat unang maging kailangan ng tao ay ang magbibigay ng liwanag ng isip niya, ang magbibigay ng galak ng puso niya, ang magpapasigla ng pag-asa niya, at magbibigay ng mabuting pagnanasa niya. Mga mahal, paanyaya ng Ama sa mga kapanahunan ng tao ngayon at sa mga susunod pang panahon, pagmasdan nyo kung hindi pa kayo magiging mulat sa katotohanan na mga kasakalukuyan ngayong mga may edad ng katulad nyo, at yung mga ganyang edad, paano na yung mga batang walang magtuturo kung wala nang magiging mulat sa katotohanan? Magnilay kayo, mga mahal ko. Kung hindi pa magigising sa katotohanan ng mga tao na nasa edad na 30, pataas, at pababayaan ng mga ugali ng mga nakasakulang 20, mga higit 10, na nandun na sa pag-iisip. Mantakin mo ngayon, sabi ng salitang tao, pasubali ko, wika ng Espiritu. Edad 13 ngayon, iba na ang isip, iba na ang ginagawa, iba na ang hangarin. Noong unang panahon, kapag nag-asawa ka ng 30, hindi ka pa matanda nun. Sapagkat inaabot ng mahigit 100 ng tao. Kaya kahit 50 ka mag-asawa, hindi ka pa rin matanda nun. Ngayon, pag nag-asawa ka ng 50, hindi ka na manganganak. Menopause ka na. Buhay ba ang Ama? O mahigit 50, mga 52, mayroon pa 55 kaya?
ka na magkakaanak. Noong panahon na yon, mag-asawa ka ng 60, magkakaanak ka pa. Kaya si Abraham, nagkaanak, mag-100 na siya. Ngayon, mapalad yung mga batang sinila ngayon pag inabot ng mga 60 mahigit. Di ba ninyo natatanto? Mahigit 20 na atake. Kaya magnilay kayo mga mahal ko. Huwag puro pasarap sa buhay. Huwag puro sarap ang hinahanap. Huwag puro kaginhawahan ng gusto. Huwag puro kalayawan ng gusto. Huwag puro sarap ng pagkain ang nilalasa. Matutong magpakasakit sa pagtitiwala, pananampalataya. Ang hirap sa tao, gusto pagbigyan sa hinihiling, ayaw namang magpakatotoo. Sapat na yung nanalangin. Sabi niya, tama na yaon. Nagdasal naman eka ako, paladasal naman eka ako, lagi naman eka ako nagdadasal. Sapat na ba yaon? Kahit ilang beses kang lumuhod at ilang beses kang manalangin kung gawa mo na may hindi tama at hindi totoo, pakikinggan ka ba ng Diyos mo? Kaya ang pinakamahigit, kahit 2 beses ka lang nanalangin sa maghapon, kung mabuti ang iyong ginagawa at mabuti isip at damdamin mo, maaaring kahabagan ka. Subalit, ang hinihingi ng pagkakataon ay patuloy manalangin, kaya't maging masipag sa pananalangin. Kaya't kung papaano ka malapit sa Ama, nalilisya ka sa kapahamakan at nalilisya ka sa mga tukso. Ngunit subukan mong malapit ka, lumayo ka, ang bilis ng tukso sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, maliwanag na nakatala sa banal na aklat, kung ikaw ay nabuksan na, manahan ka sa liwanag. Kung ikaw ay nasa liwanag, huwag nang tumungo sa dilim, sapagkat kapag ikay tumungo doon, maaaring ikay maligaw na naman. Buhay ba ang Ama? Iba't iba kung pakikinggan mo ang mga balita, ang mga nagaganap. Kung ikay magkakasakit sa nervyos, ay mauna ka pang mamatay. Ngunit, dapat bang malito? Magulo? Mag-alala? Matakot? Hindi. Lumapit ka sa Ama. Katulad ng mga filtrit. Halimbawa ay sa mga nagpipiltrit. Tingnan ninyo ang mga nagaganap. Sa mga estudyante. Kaya ngayon, kung ako, sabi nga ng Ama, ang masusunod, para ano ba yung filtrit? Karagdagan ng karunungan yon? Karagdagan sa pagpapaunlad yon? Nako, magalit man po kayo, hindi po yon. Sapagkat pinabahagi po, hindi yaon karagdagan sa talino at hindi yaon kailangan na sa pag-aaral. Pag hindi ka naman sumama, magbabayad ka rin. Bakit ganon? May bayad ka na nga, magbabayad ka pa uli. Mga mahal, kung may takot lang sa Ama ang lahat ng tao, maging iyan aalis na. Less na yan. Less gastos. Buhay ba ang Ama? Kapag nagkwento kayo niyan, at mali ang kinwento nyo, sasabihin ng iba, pati ba yun? Inaaral niya po kung naninira siya. Anong sinira? Walang sinira. May siniraan ba? Walang siniraan. Yung totoo lang sinasabi. Kung hindi sa field trip na yan, malulumod ba yung mga batang kolehiyo na? Pumirma magulang, parang pinirmahan yung kamatayan ng anak. Wala naman sagutin ng mga guro dyan. Dahil may pirma. Tama ba? Edi kapag namatay ang anak mo, wala kang pananagutan, teacher.
Kawawa naman ang anak mo, nakiisa lang. Pag-uwi sa'yo patay? Tama ba yaon? Magnilay kayo mga mahal ko. Hindi kalooban ng ama yan. Wala siyang kagustuhan na ganyang mangyari. Pakatandaan ninyo, hindi kalooban niya ng ama. Hindi niya yung kagustuhan. O ba't niloob niya eka? Ba't namatay? Bakit? Lahat ba ng namamatay gusto niya? Hindi. Hindi lahat ng namamatay sa kagustuhan niya. Ngunit pinagkakatiwala kayo kay Satanas kapag ayaw niyo sa kanya. Kaya hindi siya ang may gusto sa kamatayan ninyo. Buhay ba ang ama? Oh, sulong. Binawala na binalaan pa. Sumunod ba? Hindi. Kaya sinong may kasalanan nun? Dumidilim na eka, wag na kayo ekang pumaroon. Pag eka may hangin, may ulang malakas, hindi eka pwedeng pasukin yun. Masarap lumangoy. Gusto yan ng tao. Yung mahihilig. Anong ibig kong ituran? Kung minsan sa hilig ng tao, napapahamak siya. Kung minsan sa sarili niyang kagustuhan, napapahamak siya. Sino ba ang gumusto sa kalooban ng ama na napahamak? Ngunit sa kalooban ng tao, kapag siyang laging gumugusto, maraming napapahamak. Buhay ba ang ama? Kailanman at ginusto ang kalooban ng ama, walang napahamak sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ngunit sa pagsunod sa kalooban mo bilang tao at pagsunod sa mga mithiin mo't pita ng laman, marami ang nagkamali, nagkasala, napahamak, nangamatay. Buhay ba ang ama? Kaya sa makatwid, ano ang kalooban ng ama? Ang kalooban ng ama ay kabutihan. Ngunit ano ang kalooban ng tao? Ano ang kalooban ng ama? Marami siyang kaloobang gustong maganap sa tao. Ang kalooban niya ay pangkalahatan, hindi pang sarili lamang. Ngunit kumisan, nagaganap ang paghahari ng tao sa kanyang sarili sa pang-sarili niyang kalooban. Hindi sa kalooban ng ama, kaya't kung susunod at tatalima ang mga anak ng ama sa kanya, walang mapapahamak ni isa. Buhay bang ama? Sapagkat ang wika nga niya, niloob ko mang may sakit, mayroong magpapagaling. Paano ka gagamutin kung di ka nagkasakit? Paano niya mapapakita ang hiwag at himala niya na ikay pinagaling kung hindi ka nagkasakit? Kaya ibig sabihin, ang lahat ng pahintulot niya may kalakip na gawa. Buhay ba ang ama? Kaya kung pagninilayan, walang kasalanan ng ama sa nagiging kapahamakan ng tao. Katulad ng pagbaha. Pinayos niya lahat, binalangkas niya. Ang dagat, pinwesto niya kung saan dako. Ang bundok, pinwesto niya kung saan dako. Ang burol, pinwesto niya kung saan dako. Ang mga kuweba, pinwesto niya kung saan dako. Ang sabi nga, alam mo nang madilim ang isang kuweba. Gusto mong pumasok doon at makita ang loob niya. Kung wala kang ilawan, masusuot mo ba? Kaya dapat may dala kang ilawan upang anumang dilim niyan, makita mo ang laman. Kaya't kapag nakita mo at alam mong ikapapahamak mo, uurong ka, susulong ka pa ba? Ang taong sumusulong, gusto niya yung kapahamakan niya. Ngunit kung ayaw niya, uurong siya. Buhay ba nga ma? Mahal, kung pagninilayan lamang lahat ang mga gagawin ng tao, walang magdurusa, walang masasaktan. Ngunit sino nga ang gugusto sa gawang mabuti? Ang nagpapakabuti, ang nakatanggap ng kabutihan, at ang binago ang isip at damdamin na nilalang. Ngunit hindi ito kayang gawin ng taong-tao lamang. Kaya't ibinigay ang Espiritu ng Ama upang ito ang magbigay sigla at pag-aalab na gumawa ng mabuti. Sapagkat ang Espiritu ng Ama ay totoong mabuti, pinaka-mabuti. Mga mahal, ano bang sakit
ang natanggap mo sa iyong katawan. Mabubuhay ka pa ba? Hindi mo alam yan, di ba ga? Ngunit ang Ama alam niya. Kaya habang hinahanap mo siya at dinadama, at may paraan pang ibibigay siya, magagawa niya ito sa iyo. Mga mahal, batid ko, ang tinungo niyo rito ay may layon kayo. Gumaling ang karamdaman niyo. Patuloy lumago ang pananampalataya niyo, ang ilan sa inyo. Patuloy lumalim ang inyong pananalig, ang ilan sa inyo. At patuloy na dumama sa pag-ibig ng Ama ang ilan sa inyo. Ngunit, pangkaraniwan sa inyo, pangkaramihan sa inyo, ang gusto'y gumaling ang karamdaman. Ngunit paano ito kakanta ng lahat? Walang magtataguyod sa inyo na tao lamang, mahihirapan. Tumawid man kayo ng ilog, kung bitbit kayo ng isang katao at 10 kayo, hindi niya kayo kaya. Subalit, ang Ama laksama ng bilang nyo, kaya niya kayong itawid sa mundong ito. Kaya't kung hahanapin ang Ama, lahat kayo'y makatatawid sa lakbayin nyo sa buhay. Sapagkat ang Ama, ang tunay na may-ari at balangkas sa buhay ng sinuman, kaya't siya rin ang nakababatid ng marapat kaninuman. Kaya't ang nasa matuwid, patuloy na nagbabahagi ng mabuting katwiran. Ang nasa dilim, hindi makaabot sa liwanag na tagla. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, patuloy ang panawagan, maraming umaayaw. Sumusuri pang mainam, di naman madama ang katotohanan. Tamang magsuri ka, ngunit damhin mo'y Ama, nang makilala mo'y siya at matanggap mo'y siya sa iyong buhay. Mga minamahal, pagharian kayong lubos. Mula kay Mateo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nahihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang na matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman. Sa labas dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti
ang nahihirang. Buhay ba ang Ama? Ang paghahari ng Ama ay hambing sa mga pagdalo sa mga piging, mga paanyaya, na doon ang mga tumutugon ay pinagmamasdan niya. Ito ba'y karapat-dapat sa pagdalo sa aking panawagan? Ito ba'y nararapat sa aking panawagan? At kapag nakita niyang karapat-dapat ka, aalisin ka pa niya? Subalit, literal na binabasa, hambing sa kasalan, nang makita ang hindi nakadamit pang kasalan, ay pinaalis. Ganyan din sa daratal na panahon. Sa takdang titipunin ng Ama ang kanya at ang hindi kanya, batid na batid niya. Kaya mga mahal, kayo ba ay naririto para kilalanin ng Ama o dili kaya naman ay tumugon sa Kanya? O naririto kayo para sa pansarili ninyong layunin? Kayo magsigaling ang katawan, pisikal na karamdaman? Magkaroon ng mga bagay na minimithi ninyong kamtan? Pakinggan kayo sa inyong mga hinihiling na kumuha ka ng ganito, gusto mo'y kamtin mo? Hinahanap mo'y gayon, gusto mo'y makuha mo? Gusto mo makarating doon, makatungo ka roon? Yan ang kahilingan ng tao sa ibabaw ng mundo. Araw-araw na dininig ng Ama sa kanyang pandinig ang naririnig niya ito. Panginoon, makapasa po sana ako sa board exam. Panginoon, makatahanap na po sana ako ng magandang trabaho. Panginoon, magbago na po sana ang aking asawa. Panginoon, magbago na po sana ang aking anak. Panginoon, paunlarin mo pa ang aking hanap buhay. Panginoon, siksikin mo pa ang aking bangan. Panginoon, pagalingin mo naman ako. Panginoon, bigyan mo ako ng mabuting buhay. Panginoon, pahabain mo ang aking buhay. Panginoon, palakasin mo ako. Puro Panginoon, pansariling pagkatao ang kahilingan. Mga mahal, ang wika nga, kailan kaya hihilingin ang aking mga anak? Ang Panginoon, tanglawan mo ang aking isip. Kailan kaya hihilingin ng mga taong makasanlibutan at makalaman ng ganitong panalangin ay aking marinig? Panginoon, gawin mo akong marapat sa iyong pananaw. Gawin mo akong karapat-dapat mong matawag na anak. Oh, dakilang Ama, Panginoon kong tinatawag, tanglawan mo ang aking isip at mabanag ang iyong liwanag. Tulungan mo akong makagawa ng mabuti sa aking kapwa at maging karapat-dapat ako sa iyong mga panukala. Panginoon, ako'y bigyan mo ng talino kung paano ang gagawin ko upang ang aking kapwa ay matulungan ko sa kanyang mga dinadalang ito. Matanglawan ko siya kanyang kadiliman. Mabahaginan ko siya ng lakas sa kanyang kahinaan. O aking Ama, na dakilang walang kapantay, ituro mo ang kaparaanan kung paano kami mabubuhay ng payapa at marangal. Kailan kaya ito maririnig ko, anak, sa lahat ng dumudulog? Mga mahal, kung kayo'y napapagod, napapagal, ang Ama'y napapagal din sa paghihintay kung papaano ang mga anak niya'y masilayan niyang makatanggap sa Kanya. Kung paano kayo'y naiinip sa mga kahilingan ninyong hindi nyo makamtan, siya rin ay inip na sa pagbabagong buhay ng kanyang mga anak na nawalay at naligaw. Subalit kailan ito pagtutunan ng pansin at kailan ito mimithiin ng mga anak niyang sa kanya'y nawalay, na ako na may magpagalak sa aking Ama na ako'y binuhay niya, mabigyan ko siya ng dangal sa aking gawa. Mga mahal, araw-araw ang panawagan ng Ama. Araw-araw ang kanyang paanyaya. Ngunit paano mo nga tuturuan ang iyong anak kung ikaw mismo'y walang maituturo sa kanya, sapagkat ang gawa mo'y hindi rin maganda? Puro kalayawan, pasarap sa buhay ang gusto mo. Isa kang ina, gusto mo puro pagpapaganda, pagpapakinis ng balat mo, ngunit ang kaluluwa mo'y ayaw mong gumanda, ayaw mong luminis, ayaw mong kuminis.
Isa kang ama, wala ka nang ginawa kundi magpakagwapo para maraming maakit sa'yo, may asawa at anak ka na. Ngunit ang iyong kaluluwa ay ayaw mong pagandahin at ayaw mong busugin. Isa kang matalinong tao, wala kang gusto kundi maabot mo ang pangarap mo dito sa mundo. Ngunit ayaw mong maabot ang kalooban ng Ama at ayaw mong tunguhan ang kanyang kaharian. Saan dako makakakita ang Ama ng marapat? Kung lahat ng kanyang anak na tumatawag ang sasabihin, ako na may maka-Diyos, ako na may tumatawag sa Ama, ngunit ano nga ba ang hinihiling mo? Hiniling mo ba na ikay mapagharian niya at matutunan mo ang kalooban niya at huwag ang kalooban mo ang sa tuwin ay pinananaig mo sapagkat may damdamin kang maraming gusto? At kapag nasita ka, naiulat sa iyo ang tama at marapat, magdaramdam ka pa't masasaktan ka. Sa halip na magbago, masasaktan ka pa't hihiwalay pa. Sapagkat ang pananaw mo'y kapwa mo tao, ba't makikinig ka? Ngunit sino baga ang gusto niyong ibahagi sa inyo upang makinig kayo? Ang wika nga, ilan pang propeta, ilang Kristong tatawagin ninyo para masabi niyong, ako ay nakinig. Ako ay makikinig. Wala na. Sa panahon ngayon, panahon ng Espiritu, wala nang tataglayin at magtatala pa ng Biblia at gagawa ng panibagong Biblia para masabing, eto ang talambuhay ng bagong Kristo. Sapagkat wala nang ibang Kristo maliban ang nag-isa na nagkatawang tao na muling nabuhay at suma sa inyo. Kaya nga, pasubali, wala na ring ibang propeta na ibababang tulad ng Moises upang aralan at sabihin, sumunod kayo. Ito ang 10 utos ng Ama, inukit sa bato, kundi sa papel na nakatala at binabasa. Upang kung ang makinig ay magbago, mabanaag niyang liwanag at makasunod sa Ama, at ang nakakarinig ay may pandinig. Ang mata na may liwanag ay nakakita nga siya. Mga mahal, pagharian kayo. Kung hinahanap mo man ang ligaya ng buhay mo at gusto mong umasenso at tagumpay kamtin mo, lagi mong tatandaan tao. Hanapin mo ang katwiran ng Ama mo, mararamdaman mo ang pag-ibig niya. Totoo at tapat sa iyo at kailan may di talusirang tulad ng tao na kung papaano minimithi mong ikay magalak, mithiin niyang walang katapusan ng galak mo. Kaya't kung papaano ang nais niya ay maging kaisa ka, maging kaisa ka nga. At mararamdaman mong iisa lamang ang Ama noon, ngayon at kailanman. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. At siya karamahalayan no karamalayan halit siya karamalayan nek karamalayan nek karamalayan nek karamalayan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal na kapatid, maaaring sabihin nyo, paano ba nagsimula si Apo Kunching? Kayong mga wala pang kaalaman kung paano ang pasimula ni Apo Kunching. Tulad nyo rin, kung paano kayo ngayon, na noon ay may magsasabi sa inyong paladasal naman ako, palasimba naman ako. Ganon din si Apo Kunching mo. Paladasal naman ako, palasimba naman ako. Sa katotohanan lang po, bilang tao, ano po, noon ako'y ayaw makipagkaibigan. Sapagkat sa dinanas kong pakikipagkaibigan noon, pag naging kaibigan mo kasi, ako kasi pag nakipagkaibigan ng panahon na yun, talagang buhos na buhos ako. Talagang halos kapatid ang ano ko. Pero nagagawa nila akong saktan ang damdamin. Kaya sabi ko noon,
pakikipagkaibigan, puro ka-plastic ka na lang. Kaya, nakikisama, nakikihalubilo ka, pero hindi na po ako nakipagkaibigan ng buhos na buhos. Katulad ng, kasi nakita ko eh. Pero alam niyo po, pinatay ng Diyos yun sa akin. Sapagkat nang pinadama niya yung pagmamahal, dapat pala yung makipagtotoo ka sa lahat ng tao. At niloob niyang maganap yun, ang wika niya ito, anak, bakit niloob kong ikay masaktan at ikay lumayo din sa tao? At makitungo ka naman dahil sa hanap buhay lang at dahil sa may totoo kang minamahal na mga pamilya. Pero yung pakikipagtotohanan sa kapwa, parang ayaw ko. Upang ngayon ay sambitin mo, anak. Paano sasabihin ng taong hindi pwedeng hindi magbago? Pag gustong magbago po ng tao, ang lahat ng masama niyang ugali pwedeng alisin. Sinong niloloko mo? Kung nilaloko mo yung kapwa mo, dinadaya mo, sinasabi mo nagbago ka, hindi naman pala totoo. Sinasabi mo maganda kang makitungo, pero kunwari lang pala, plastic ka lang, sinong niloko mo? Hindi naman ang kapwa mo, sarili mo. Sapagkat ang Diyos, alam niya kung anong laman ng puso mo, alam niya laman ng isip mo. Kung tunay kang may takot sa Kanya, hindi mo na siya madadaya. Takot ka na. Kaya kung papaano ka makitungo sa kapwa mo, totoo ka na. Tapat ka na. Kaya naman dahil totoo ka na, tapat ka na sa pamamagitan ng Espiritu, mararamdaman mo naman ngayon yung totoo at hindi sa'yo. Subalit, alam niyo po, nararamdaman ko man, may pandamamang binigay sa akin ng Ama. Binigyan niya man ako ng talinong makadama, makasuri, pero wala na po yung pagdaramdam, yung magdaramdam ka, bakit hindi siya totoo? Bakit ganun siya? Wala. Sapagkat hindi ka maaaring maglingkod ng tapat at totoo sa Panginoon kapag ka dinadaya mo sarili mo. Ay mayroon pong tao sasabihin, kilala ang Panginoon, nagpatawad na, pero ayaw pang makaharap yung taong kagalit. Sasabihin, hindi daw kagalit, napatawad na. Tandaan po ninyo, maliwanag na ito po, magalit at matuwa kayo, ito po ang pinabatid sa akin. Kapag mayroon kang nakasamaan ng loob, at sinabi mo na patawad mo, pero iniiwasan mo pat ayaw mo pang makahasalimuha, ayaw mo pang makaharap at makausap man lang, hindi pa totoo. Hindi pa, may nararamdaman ka pang iba. Pero sinasabi mo, alam ng Diyos yun. Magkakasala po kayo, patawarin kayo, manghingi po kayo ng tawad. Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Maaari nga pong magalit kayo dahil ito yung sinasabi ko, pero magalit at matuwa po kayo, talagang sasabihin ko. Dahil ako naman ang mapapagalitan pag di ko sinabi totoo. Ngayon po, para madama ninyo ang katapatan ng Diyos at makipagtotoo kayo sa Kanya, ay gawin niyo po yung marapat. Sino po ba ang dinadaya niyong sarili? Sige po. Napakasimple. Napakasimple po. Halimbawa, ikaw, may dinadala ka. Sabi mo'y wala na. Sa tuwing makikita mo yung taong sabi mo'y napatawad mo na, pero mararamdaman mo pa sa puso mo, sinong nahihirapan? Di ba ikaw rin? Ba tayo pong magpakatotoo ng tao? Ba tayo pong maging matalinong totoo? Alam niyo po, talagang magagalit kayo. Bahala po kayo kung magalit kayo, basta ang Diyos hindi galit. Masaya po ako. Ngunit kung hindi po kayo magagalit sa akin at ang sasabihin ko'y pang-uuto at magiging matutuwa kayo sa akin, magiging masaya kayo sa akin, ang Diyos naman ay magagalit sa akin at hindi na ako palalabasin dito. Sinong nawalan? Di ako po. Hindi ka pala totoo, Constancia. Dinadaya mo rin pala yung kapwa mo. Pinasasabi ko sa iyo, sabihin mo totoo, nasa banal na aklat po yan. Basahin niyo po. Nasa banal na aklat lahat yan. Kaya, sasabihin ng tao, nagpatawad. Kaya mainitin pa ang ulo ng tao, madali pang magalit, madali pang mag-inis, hindi pa totoo. Subalit, kapag nasa katotohanan na, lagi nang masaya. Totoo po yan.
Sino sasakit ang ulo? Sino sasakit ang batok? Sino maninikip ang dibdib? Sino magkakabara sa ugat ng puso? Sige nga po, yung po bang taong kinaiinisan ninyo o kayo na may daladala sa puso nyo? Itagaan nyo sa bato. Kayong nagdadalang mabibigatan. Buhay ba ang Ama? Kaya napakasarap ng walang dinadala. Subukan po ninyo at masasabi nyo yung totoong-totoo sa kapwa nyo sapagkat totoo kayo. At madarama ninyo ang Ama dahil totoong-totoo rin kayo. Sino pong dinadaya nyo? Sarili nyo mismo. Kung naisisigaw ninyo at nailalathala ninyo sa kapwa nyo o nasasabi mo kay Juan, kay Pedro, sa kaibigan mo, ang problema mo. Pero sa Diyos di ka nahiya, naririnig na yon. Tama po ba? Katulad po nito, paglabas ng hari, nakita niya yung hindi nakasuot pangkasalan, pinagapos niya sa makatwid. Kahit napakarami nila, alam niya yung hindi kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, subukan lang ng tao, maging totoo damdamin mo, lahat ng hihilingin mo. O sige, sabi mo nakilala mo na ang Ama. O sige, sabi mo naramdaman mo na ang Ama. O sige, sabi mo tinanggap mo na ang Ama. Sige, sabihin nyo po sa sarili nyo, tinanggap ko na ang Ama. Sabihin nyo nga po, nakilala ko na ang Ama. Alam ko na kung anong gusto niya. Nasabi nyo po yan, ha? O ngayon, tanungin mo sarili mo, totoo ba yon? Totoo ba yon? Aba, kung totoong kilala mo ang Ama, alam mo na ikaw na anak niya ay kilalang-kilala ka. Kaya hindi ka makapagtatago ni isang kurlit na ugat mo bumaluktot. Gayon pala, gusto mo ng maluwagang dibdib, patagang loob, magandang isip. Alisin mo rin ang masamang loob. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag ikaw ay may mga duming isip pa sa kapwa mo, kapag ikaw ay nag-iisip pa ng hindi maganda sa kapwa mo, at hindi pa malinis ang pag-iisip mo, pag may nangungusap, iba iniisip mo. Subalit kapag malinis na at namnam na namnam mo ang salita ng Ama, wala kang nakikiramdaman, kundi ang nararamdaman ng puso mo, umaaliw ang mga salita niya sa iyo. Subukan ninyo. Hindi lang 100%, mahigit sa 100%, hinahamon ko kayo. Gawin ninyo. Tingnan nyo kung paghinga ninyo at sinabi nyo, Panginoon ko at Diyos ko, palakasin mo pananalig ko. Palalakasin niya. Sapagkat nakita ng Ama, totoo sa puso mo yun. Ngunit sabi mo, Panginoon ko at Diyos ko, palakasin mo pananalig ko. Bugnot na bugnot ako. Ba, ewan ko sa'yo. Sabi ng Ama mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga sa mga may karamdaman, ang pangunahin na binubukas ay pananampalataya. Na totoo, tapat. Sapagkat sa pananalig at pananampalatayang totoo at tapat, nakagagawa ng hiwaga yaon sa buhay mo. Ngayon, tulad ng mga inanyayahan sa piging, maraming pinili, ngunit masasabi mang napili sila, ngunit masasabi bang sila ay karapat-dapat na pinili? Mga mahal, kaya nga't sabi ng Ama, sinasala ko kayo. Sige, kumuha ka ng isang basong tubig, ito ay takpan mo, at kapag nagkaniknik iyan, isang araw buksan mo, makikita mo kung may niknik o wala o malinis pa rin. Tama ba? Iinumin mo ba kung marumi pa? Kung marumi na? Hindi na, itatapon mo, di ba? Oh,
Yung tubig na nilalagok mo'y napipili mo, bakit di mo mapili ang pumapasok sa puso mo? Kung alam mong makapagdudulot ng sakit at lason sa puso mo, alisin mo sa isip mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag na, sinugo ng Ama ang anak upang magpaalipin at gawing mainam na halimbawa, at kapag nakita ang tunay na halimbawa, ay maging karapat-dapat na tumupad ang mga tumanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung batid lamang ng tawang salitang hindi baling bulag ka, kung maliwanag naman ang isip mo, mas daig pa ng maliwanag ang mata na puro pagkakasala ang taglay ng isip niya. Buhay ba nga, Ama? Kaya kung minsan, makikita nyo, mayroong bulag, kaya niyang maglakad. Sa pandama lang, kaya niyang maglakad na mag-isa. Kung yung isang bulag na walang nakakakita sa kanyang mga mata, dilim ang nakikita niya, kaya niyang makiramdam, ikaw pang may liwanag ang mata na walang pandama sa hirap ng loob ng kapwa mo? Oh, mga mahal ko, kay buti ng Ama, kay dakilan. Tunay na kung nasa mo, ang bawat araw ay masyahan ka, matuwa ka, hanapin mo ang kasiyahan at kagalakang dulot ng Ama sa buhay mo. Yaon ay ang paglingap, paggabay at pagmamahal niya sa iyo. Kaya, kung tagawalis ka at makinis kang magwalis, kahit isang damo, kapag nakita mo'y gusto mo'y bunutin mo siya. Tama ba ga? Subalit kung pagwawalis mo ay para ka lang inupahan, matapos ka lang, dali-dali ka, para kang hindi naglinis. Ba't nagwalis ka pa? Hindi gayon ang Ama. Ang nais ng Ama, ikaw na nililinisan niya, maging lubos ang kalinisan mo upang makilala mo ang kabanalan niya. Ngunit at pasubali, walang perpektong tao, walang banal dito sa mundo, kaya pinapaging dapat ng Ama ang mga anak niya ay tawagin niya at ang bawat susunod sa kanya ay malikom niyang gana. Buhay ba ang Ama? Kaya naman may panukala siya, kung ang tao'y may batas dito sa mga taong gobyerno, may batas din ang Ama. Kaya kung susunod ang tao, at sa piging niya'y dudulog lahat ang tao at makikinig lahat sa kanyang mga aral at mga salita, sino nga ang mapapahamak pawa? Mga mahal, kay hirap niyong ulatan, taong mga bingi, o kay hirap niyong pakitaan ng bagay na mainam, mga bulagang pananaw sa katotohanan, di ninyo mararamdaman lahat ng sakit dinaratan. Subalit kay palad ng nabuksan ng tuwiran, pandinig niya'y lumakas bawang katamtaman, sa damdamin niya'y naramdaman kaukulang pagmamahal, Ama kanyang nakilala, tuwiran niyang nakamtan. O kay palad mo nilalang, kung Ama'y natamo mo, natanggap mo ang aral niya, pinagnilay-nilay mo, bulay-bulay ng isipan mo't manood sa kalamnan mo, at maghari ay Ama, magalak kang totoo. Halina, halina, halina mga mahal ko, magnilay at magbulay, magtantunga kayo. Lahat ng wika ko'y pag-aralan, pagnilayan yung mainam, kayong mga may pandama, may nabuksang pangunawa na.
Halina, halina, halina nga kayo tao, magnilay at magmulay sa mga winika ko. Ano baga ang nasa ko't layon kung makamtan nyo, walang dilit iba tao, kundi ako'y makilala nyo. Sa pamamagitan ng handog na di ninyo nakikita, ngunit pasubali ko'y naglalahad ng marapat at sa inyo ay gumagana, tumutupad ng buong galang. Yamang kayo'y nagnanasa ng kagalingan ng katawan, mithin din ninyong ganap kung aling ang kaluluwa. Pagharian nga kayo, mga pusong mayroong bato, ang kahambing niyong totoo, bilang kayo'y mga tao. Subalit kung wiwikain, ayaw niyong nasasaktan. Kung kayo'y sinasaktan, dagli-dagli naninimdim. O ako, paano akong nakakasilay sa inyo, na di baga ninyo batid? Higit akong nasasaktan, higit akong nahihirapan, higit akong nalulumbay. Paano akong inyong tinatawagang wika nyo'y ako'y mahal? O aking mga iniirog, sinisinta't iniibig, lahat na nga ng salitang sa marapat na pagmamahal ay akin lang sa inyo'y pinaririnig na tuwiran. Paano nyo masasabing ako'y patay, o mga nilalang? Paano nyo matatanto ang aking mga aral? Paano nyo madarama ang aking pagmamahal? Paano nyo makikilala ang tunay na salita ko, kung sa isip at diwa nyo'y may sariling salita kayo? Paano nyo nabibigkas ang mga aral ko? Paano nyo nasasambit ang mabuting balita ko, kung sa puso nyo'y hindi wagas at tapat at totoo? Manginig nga kayo tao, gawing marapat sa pananaw ng Ama ko ito. O aking mga iniibig, damhin ninyo ang aking katapatan. Kilalanin nyo ang saki, gawang mainam sa daigdig, upang kayong lahat tuwirang makatanggap. Paano nyo mabibigkas ng may bukal sa inyong loob ang aking mga aral, kung may pot sa inyong dibdib? Paano nyo mawiwikang napatawad ko na kayong ganap, kung kayo'y hindi marunong lubos na magpatawad? Paano nyo masasabing buhay na kilala nyo ako, at ako'y natanggap nyo at nakilalang lubos na ako? Paano nyo matuturan totoong-totoo ako sa inyo, kung puso nyo'y mayroong kislot pa hindi ko nararapat na nadama? O halina kayo, aking mga mahal, totoong wika ko'y pagnilayan yung tuwiran. Banal na aral ko'y matamo nyo, makilala nyong totoo, sa puso nyo'y manahan na wagas na pagmamahalan nyo. Manig ng tao, makinig nga kayo't makipagnig na tuto sa buhay na taglay ninyo. Sa isang espiritu, o halina kayo, magtanto at magnilay, magbulay, suriin nyo ang wika kong tapat sa inyo, ang alay kong walang maliw, kailan
damay hindi magbabago. Kamatayan ay tatamuhin, ngunit ako'y di mamamatay. Liwanag ko'y di magdidilim, ngunit kayo'y magdidimlan. Kaya't ang nasa kong ganap sa inyo ay lagak ang aking marapat, upang kayo'y maging dapat. Halina nga kayo mga minamahal na tuwid, damhin ninyo ang sakit sa inyo'y nilalahad. Paano nga matatanggap kung hindi mabubuksan at di nyo mawawaan? Itong sakit tinuran, sinong pinasasakitan nyo? Di lamang sarili nyo, maging akong tinatawagan nyo na nagmamahal sa inyong lubos. Pagkat ang nasa kong kanta, ako'y maramdamang ganap nyo, upang magkaisa tayo at magawa nyo ang nasa ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag. Mabuhay ang sa inyong ganap na pananalig na matapat. Gayon din naman, kayo'y maging ganap. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Pagarian nga kayong lubos sa buhay nyo, mula ulo hanggang talampakan. Manood sa buong kalamnan, maramdaman ninyong ganap. Manood na tuwiran sa puso nyong isang taglay. Ama ang bumuhay, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, kayo may handaan, may inanyayahan kayo na bukal sa puso nyo at tapat na gusto nyong makasalot, at binigo kayo, anong mararamdaman nyo? Gayon din ang Ama. Gayon din ang anak. Kaya't kung ang inyong pagtawag ay tapat, di naman niya sinabing, anak, magpakamatay ka ng hirap bago ka maligtas. Hindi naman ganun. Tama po ba? Kundi ang sinabi niya, maging ganap kayong lahat. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karamanayan. Net karamanayan. Net karamanayan. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Kung hindi mo pa alam ang istorya, tunay na mahirapan ang isip mo, malilito ka. Alam niyo po, hindi sa isang iglap ay natutunan ko rin ang mga ito. Hindi sa isang taon ay nalaman ko na ang kalaliman. Subalit habang umuusad ang taon, nararagdagan ang bilang ng gawain ito. Unti-unting nararagdagan din ang kaalaman at pandama para sa Ama.
Subalit hindi ko po sasabing banal na ako dahil hindi ko pwedeng sabihin ako'y banal. Walang makapagsasabi niyan kung di ang Ama. Kaya hindi ko rin sasabing perpekto ang gawa ko. Kaya naman pinagsusumikapan kong maging ganap at ayaw kong lumigwak, eka nga. Kaya ang sabi nga, yung nagsisikap sa kabutihan, tumatalikod sa gawang kamalian. Kaya't kung dati kang makasanlibutan, iiwasan mo na yaon, iba na magiging yung kagustuhan. Ngunit kung magkakapantay lamang, ang sasapitin ng nagpapakatotoo at hindi, wala nang magpapakatotoo. Tama po ba? Kaya tayo po ay iisa sa Panginoon Hesukristo. Sa Panginoong Hesukristo. Iisa ang nais ng Panginoon, tayo mailigtas niya. Iisa ang nais ng Ama, tayo'y makaparoon sa kanyang kaharian. At kung tayo'y magkaisa nga, magkakaunawaan po tayo. Tama po ba? Kung isa nga po ang ating layunin at damdamin, madarama niyo po ang Panginoon at matututunan niyo ang kanyang mga kagustuhan. Ngunit kung hindi po tayo magkakaisa, talagang magkakaiba tayo ng tuntunin at layunin, di talagang hindi niyo po maabot itong mga pahayag ng Espiritu. Buhay ba nga ma? Kaya kapag may dumudulog, yung iba naman, ayaw nang dumulog. Ayaw nang dumulog kasi kaya na daw. Yung iba naman, dulog ng dulog kahit wala namang kahulugan. Walang kabuluhan. Ano? Iba-iba nga ang tao, no? Pero hindi naman sumusunod. Kapag sinabi mo, hindi naman sumusunod. Yun namang ayaw ko na ekang mahirapan si Apo Kunching. Pero ang totoo nun, hindi naman totoo yung iba na ayaw mahirapan. Kung ayaw mong mahirapan ang iyong minamahal, hindi ka magpapahirap sa mga mali mong gawa. Hindi makapagpapagaan yung hindi ka dudulog. Tama po ba? Halimbawa, pasyente, nakaunawa na, sabi niya, ayaw niya nang dumulog kasi nakaunawa naman ako. Gagawin niyang magsulikap, magsumakit para doon sa kanyang dapat makamtan, di ba? Pero yung iba sabi, dudulog po kasi hindi ko pa alam eh. Ayaw naman sumunod. Ano ba talaga? Ano ba talaga tao? Ang hirap naman yan. Buhay ba nga ma? Kaya kapag nahirapan ka, nako, pati ikaw tibag na rin. Eh ba't naman magpapatibag ka? Kung ang titibag sa'yo, ang bumalangka sa'yo, wala kang magagawa. Ngunit kung ang titibag sa'yo'y kapwa mo tao, aba, hindi pwede yan. Buhay ba nga ma? Kaya, mga minamahal, kay sarap mabuhay sa katotohanan. Wala naman perfect. Sa totoo lang po, sabi nga, walang perfect na pamilya, walang perfect na samahan, walang perfect na gawain, walang perfect na hanap buhay, walang perfect. Lahat walang perfect. Sino lang ang perfect? Si perfecto. Ang Diyos lamang. Kaya tanging sa Kanya mo'y lalagak para maging tama ang iyong gagawin. Sapagkat gaano man kamithi mo na gusto mong maging perfect, naku, napakahirap maging perfect. Sa mga samahan, gusto mo ikaw na namumuno perfect, napakahirap dahil hindi naman pare-parehas yan. Kaya sige nga po, dalhin nyo nga po dito yung nakita nyong perfect na pamilya. At sasabitan natin ang medalya. Sasabihin natin, congratulations, napakapalad yung pamilya. Hindi naghirap sa iyo ang iyong ina, hindi naghirap sa iyong ama. Napakabubuti nyo at napakababait lahat, wala kayong kamalian.
Kung ang Ama po nahirapan sa atin, siya lang ang perfect. Ay, ibig sabihin, walang perfect. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, tandaan po ninyo, wala namang mali na hindi may tatama. Walang nagkulang na di mapupunuan. Walang lumabis na hindi makakalos. Walang nadimla na hindi magliliwanag. Walang nagkamali na hindi may tatama. Tama po ba? Walang naligaw na hindi may tutuwid. Buhay ba nga ba? Sa makatwid, kung may pagkakamali man ang buhay mo sa una, maaring itama ng Ama. Kung may kaguluhan man ang buhay mo sa una, maaring payapain ng Ama.